Magandang umaga po mga kababayan. Breaking news po ito. Hindi pa natapos-tapos itong naging debate nila ni Senador Marcoleta kontra Risa Hontiveros na pati po Korte Suprema nagbigay po ng statement na itong mga pinagsasasabi ni Risa Hontiveros sa debate nila ni Marcoleta ay hindi totoo. Kung baga, hilaw na hilaw po at talagang hindi po maayos ang nakuha niyang mga datos para magbigay ng statement, mga kababayan. Dito sa nag-reverse na ng unanimous decision ang Supreme Court noon. Yan ang sinasabi. Ngayon po mga kababayan, kaya pala hinayaan po ni Senador Rodante Marcoleta na magsalita itong si Risa Hontiveros dahil bitag pala ito. Pinapain ni Senador Marcoleta na batikang abogado na litigator. Kung baga sa pain, sa isda o ibon, naglagay si Senador Marcoleta ng isang patibong na kinagat naman ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Kaya dito, kahit anong gawin ni Risa Hontiveros na kumalas o tumakas, gaya ng isang isda, hindi na po makatakas dahil nakalawit na po ito. Kahit anong gawin niyang magpipiglas ito sa isang patibong ni Senador Marcoleta, kumbaga na-corner na siya, wala na siyang takas. Ngayon po mga kababayan, nakakagulat. Ipapaliwanag po ni Caro Dante po ito. Napakatalino talaga nito mga kababayan. Ikaw ba naman hamunin na magdebate sa mga hindi naman abogado na nag-google lang, na ginaya lang sa ChatGPT, nagpa-advise lang sa mga legal luminary. Ngayon po, eto na, pakinggan nyo kasi talagang bibilib po kayo sa isang senador na gaya ni Caro Dante. Hindi na sayang ang boto ng taong bayan. Ikaw ang abogado ng taong bayan. Dahil sa'yo, nalalaman ang tunay na katwiran ng batas. Eto po, si Senador Marcoleta. Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumalik tayo. 8. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen. Opo, Ang magsasaka, kung minsan nagiging ano rin manging isda. okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang ano Tama. May variety na kayo ng palay na hindi ka mag-isda ng Hito. hito kaya dalag. para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng ano doon. Yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya ako hindi. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec,
Napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay na. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali, na umamin sa pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, Sabi niya. una bes, wala kang pakialam niya, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oho. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin siya mga hinahanap ko eh. Ito, meron siyang statement meron eh. ito. Meron siyang statement Meron, po dyan. Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Oho. Meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Oho. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na Sunday mayroong sa binanggit yung Ito, yung pero sa isang Facebook post, isa yung isa nanindigan siya na may isa pang kaso. yan, opo. O, nakita nyo mga kababayan. Nagpapaliwanag pa eh. Nabingwit na nga at nakalawit. Nagpapaliwanag pa, mga kababayan. Sabi niya, dito po sa post ni Senator Risa Hontiveros, upon checking again, wow, the many reversals in the League of Cities decisions were not decided unanimously. The fact remains that at least one unanimous case was reversed and banked, and it's not unheard of. Wow, paliwanag pa. The case of International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications Incorporated versus Greenpeace Southeast Asia, Philippines, GR number 209271, 209276, 209301, and GR number 209430, decided on July 26, 2016. Yan ang sinasabi ni Senador Risa Hontiveros. This is a reminder that no one is immune from error. Wow! Umamin sa kanyang pagkakamali. The most important thing is to correct it. Wow! Isa kang senador. Tapos meticuloso pa ang pinag-uusapan at debate. Tapos ganyan ang sasabihin mo ngayon. Na this is a reminder that no one is immune from error. Oo nga po. Pero, dito sa mga delikadong mga issue na ito, lalo na po sa impeachment trial, hindi ka pwedeng magbabaon ng fake news. Hindi ka pwedeng mag-gathered ng maling impormasyon para ilalaban mo sa isang debate.
Tapos pinili mo pa si Senador Marcoleta na galing-galingan ka. Ngayon, sinupalpal ka ngayon ng Korte Suprema. Hoy, Risa Hontiveros, mali ka dyan. O ano ngayon? Kaya si Senador Marcoleta, ipinain lang sa'yo yung isang bitag. Kumbaga sa isda, nabitag ka ng isang kalawit. Kumbaga, biningwit ka ni Senador Marcoleta. Sabi niya, inumang niya yung balisasaw Ibig sabihin yung kawayan, na bilog yon, yung bilog na ganyan mga kababayan, yung bilog, madali yung pagpasok doon. Gumagawa ako noon nung bata ako. Kasi batang ilog ako. Sa Ilocano po, Karayan yung ilog. Tapos yung kawayan na yun na binilog siya na maliliit. Tapos yung pasukan ng mga isda, yun yung balisasaw. Sa Kapampangan po, balisasaw. So ngayon, mga kababayan, huli si Risa Hontiveros. Fake news ngayon, mga kababayan. Binanatan ng Korte Suprema, Hoy Risa Hontiveros, fake news ka. Ngayon, sino nakakahiya ngayon? Tapos ngayon, yan yung sasabihin mo. Parang si Rendon. Pwede naman bawiin pag nagkamali. Yun nga lang, nakakahiya ka na. Aminin mo na wala pa sa buong buhay ni Senador Marcoleta na nag-reverse ang Korte Suprema sa unanimous decision. Pero yung sinasabi mo, 6-5. O ngayon, mga kababayan, di supalpal itong si Risa Hontiveros. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition Oo of nga, pero Agri-Bio. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Oh, yung bio... Yung mga modified. Biotech, yan, bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, ang pinag-uusapan lang ay talong. BT talong palang issue doon. Yung BT talong yan eh. Oho. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. O yan, mga kababayan. Ngayon, napakinggan natin si Caro Dante Marcoleta na nabitag na nga itong si Risa Hontiveros na umiyak na nga ngayon at nagsasorry na. Inamin naman yung pagkakamali. Yun nga lang, mga kababayan, fake news ka na. Hindi ka na paniniwalaan ng taong bayan. Ngayon po, ano naman ang sinasabi ni Risa Hontiveros? Pinipilit pa rin ba niya na tama siya? Ito po mga kababayan, pakinggan natin ang mga banat ni Senator Risa Hontiveros na pinagulong ni Senador Marcoleta saka hihiyan. Mga kababayan, parang isda na nabitag o ibon na nabitag na pumasok sa bitag na hindi na makalabas. Binitay siya doon. Mga kababayan, ito po. Yari. Nakakahiya si Risa Hontiveros dito. Naging fake news tuloy. Last night. Senator, one of the heated moments last night, was when you got into a debate with Senator Marcoleta about whether the Supreme Court, the probability of Supreme Court reversing its decision considering that it was unanimous. And then you gave the examples na in the past where they did reverse kahit na unanimous decision, like in the case of Isaa. But I wanted to get a bit more of the backstory from you. What was going through your mind at that time? Nung nagkakadebate na po kayo ni Senator Marcoleta. And secondly, do you have insights on why it was Senator Marcoleta who ended up putting forth the motion, who became the proponent, considering that he's still very new to the upper chamber? I mean, he's just been sworn in, right? He's just been sworn in, pero isa sila sa mga anim lamang na abogado sa
Senado ngayong 20th Congress. So, hindi ko alam kung paano yung naging decision-making process nila sa majority, pero sila nga, yung tumayo, una, privilege speech, pero katulad nung nangyari nung nakaraang Hunyo, privilege speech muna o manifestation, and then sa huli, ang closing, ang clincher ay yung motion nga ulit para i-dismiss. Kaya tumayo din kaagad si Minority Leader Soto para mag-interpellate at i-amend yung motion na yan na i-lay on the table yung motion to dismiss. I guess dalawang bagay yung tumatakbo sa isip ko habang nagsasalita yung gentleman from Tarlac. Una, syempre ay mali yun. Hindi totoo na never or halos never nagre-reverse ang Korte Suprema. At hindi po O mga kababayan, pinagpipilitan pa rin ni Risa Hontiveros na never na nag-reverse ang Korte Suprema. Nako po, Senador Risa, aminin mo na kasi na mali ka. Wala namang masama na umamin ka na tama po si Senador Marcoleta sa naging mainitang pagtatalo nyo. Pero sa sinasabi mo, never, sinabi ng Korte Suprema na maling-mali ka. Ngayon, aanuin mo pa na never. Ano ba naman ito, Senador Risa? Umamin ka na kasi wala naman masama. Senador, na aminin mo na tama si Senador Marcoleta sa naging debate nyo. Umamin po kayo kasi mali naman talaga kayo. Ngayon, pagpipilitan nyo na never, sinabi na nga ng Korte Suprema na mali kayo sa sinabi nyo yung Philippine Justice of League ba ito? Versus Comelec. 6-5 naman ito, hindi naman unanimous decision ito. Dito, pwede bang magdebate? Pwede bang mag-appeal o magpasa ng motion for reconsideration? Pero dito sa kaso ni Sara Duterte, 13 justices na bumoto para ibasura, para i-junk itong kaso na ito. Nasabi, unconstitutional, violative of the justice. Yung ba yun, mga kababayan? Basta wala pong due process of law. Hindi nabigyan ng pagkakataon para ipagtanggol ang sarili ni Sara Duterte. Di ba, mga kababayan? Tapos lumabag pa kayo sa 1-year bar rule na dapat isa lang ang dapat na ikaso nyo na impeachment. Kaso 4. Di ba, mga kababayan? O ngayon, nasuplak ngayon ni Senador Marcoleta itong si Risa Hontiveros dahil pinipilit pa din niya kahit na-corner na siya, mga kababayan. Nabitag na po sa isang balisawsaw. Balisawsawan o balisawsaw, mga kababayan. Kapangpangan kasi yun Sa amin kasi, yung kawayan na dikalasaw mga kababayan. Ngayon, talagang ayaw magpatalo ni Risa Hontiveros dito. yan suntok sa buwan. At kahit pa nga suntok sa buwan, Korte Suprema. At hindi po yan suntok sa buwan. At kahit pa nga suntok sa buwan, kung hindi nagsusuntok sa buwan tayo mga Pilipino, baka hindi natin nagawa yung marami-raming mga dakilang bagay na ginawa ng ating bayan sa ating buong kasaysayan kung hindi tayo nagsuntok sa buwan. And in any case, it would appear from the documentation at binahagi ko yung tungkol dyan kagabi, it would appear na hindi talaga suntok sa buwan, nakatuntong sa lupa ang paa natin to say that the Supreme Court has, in fact, in certain instances, reversed itself. At notable yung dun sa kaso nga ng BT Talong. So, kung yung ganyang probability ay nangyari na sa nakaraan, ibig sabihin, possibility na siya. 50-50 man lang. Kaya nga po, nagdedebate kami na bakit ba tayo nagmamadali
may MR, binigyan na nga ng Korte Suprema si VP Duterte ng mga araw para mag-comment. So, ba't hindi natin intayin ng MR bago magdesisyon dyan? Di ba sinabi ng Korte Suprema, immediately executory. Di ba mga kababayan, immediately executory, ibig sabihin, hindi na pwedeng mag-antay. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta na sinasabi ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema ang mananaig at dapat sundin, hindi kayo. Alangan mag-antay. Antayin yung MR nyo, di nilabag ng Senado itong Korte Suprema yung ipinag-uutos na immediately executory. Di ba mga kababayan? Mamaya, balikan natin si Senador Marcoleta. Paano po niya ipaliwanag ito? Actually, I was waiting for Senator Marcoleta to further challenge your facts kasi he was already beginning to challenge them, asking, and then he goes into Kung where these unbanked daw ba? constitutional issues that were being deliberated. Yeah. So, dumadagdag yung mga kondisyon. Pero, Kaya sabi ko parang ano yan operative facts. Yung iipahin mo yung context halfway through the conversation or the process. Pero sige lang, kasi nasagot ko rin naman. pero In the case of surprisingly, Tito Long, it was a unanimous ruling at first, ni-reverse nila unanimously. So, nangyari na sa nakaraan. So, therefore, moving forward in the future, it is always a possibility. okay. But Yung surprisingly, reversal, Senator, it doesn't have to be unanimous, di ba? It doesn't Basta ang matalo tanong- lang yung ano. Opo, ang tanong naman nila was, may unanimous ruling na ba ng Korte Suprema na ni-reverse nila? At yung incontrovertible na sagot dyan, ay oo, ito po ang mga resibo. Mga kababayan, di ba? Pinagpipilitan pa rin niya, mga kababayan, Hindi pa rin niya maamin na mali siya at tama po si Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan, yun lang naman na aminin niyo po na nagkamali po kayo sa inyong mga pinagsasasabi sa debate tungkol dyan sa impeachment na yan. Napahiya tuloy kayo, pati Korte Suprema, nasuplak kayo. O anong sabi ni Marcoleta dito mga kababayan? Para malaman natin, ito po. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Aha. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun nga congressman. Yun nga senador ayaw umamin Ipinagpipilitan pa rin niya na meron pa din daw ni reverse ang Korte Suprema, yung bitalong. Mga kababayan, pinagpipilitan pa rin niya na ganito, ganyan. Tama siya. Di ba mga kababayan, although nagsorry siya, doon sa sinabi niya, inamin niya na mali siya sa social media, pero dito sa interview niya, ayaw niyang aminin na maling-mali siya, mga kababayan. Diyos ko Lord. Di ba mga kababayan? Yun lang naman ang sinasabi ni Senador Marcoleta, umamin siya na tama ako para wala ng diskusyon. Yun nga lang, nagmamatigas pa ito mga kababayan Yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Aha. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oho. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko Ito, meron siyang statement meron ito. Meron siyang statement po Meron, dyan. oo. Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Oho. Jen, Meron pa rin daw siyang makikita, Oo. Sen Nasaan na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Oho. Oh. Sa pagbibiripika niya, nalaman niyang marami. Marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na sanday mayroong sa binanggit yung Ito yung pero sa isang Facebook post, isa Oo. yung isa nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung international bridge for the acquisition Oo of nga, pero agriculture. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter?
Aha. yung BT talong. Oh, yung bio... Yung mga modified. Biotech, yan, oo. Bioengineered. Kaya nga ang tanong, ang pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Constitutional. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang ay talong. O mga kababayan, di ba? Yun ang sinasabi, yung grounds ni Senador Marcoleta, yung unconstitutional, violative of due process of law, at itong sinasabi niya na ikatlo, mga kababayan. Di ba? Ano masasabi nyo? Di ba, wala talaga dito si Senator Marcoleta. Ay si Risa Hontiveros. Mga kababayan, nasuplak tuloy ni Senador. Yari. Yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Constitutional. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang Yung ikatlo, void up an issue, mga kababayan. Wala naman sa sinasabi ni Senador Risa Hontiveros. Kaya nasapatos siya ngayon ng mabahong medyas. Mga kababayan. ang talong. BT talong palang issue Yung doon. BT talong yan eh. Oho. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified, Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right na Mga kababayan, di ba ang lupit ang lupit ng senador natin. Senador ng bayan. Dito pinagpipilitan ni Risa Hontiveros na ayaw magpatalo, mga kababayan. Parang sinasabi niya, tamang-tama pa rin siya. Na wala siyang pagkakamali. Grabe naman yan. Mag-sorry na lang kayo kay Senador Marcoleta. Magdesisyon dyan. Actually, I was waiting for Senator Marcoleta to further challenge your facts kasi he was already beginning to challenge them, asking, and then he goes into Kung where unbanked these daw ba? constitutional issues that were being deliberated. Yeah. So, dumadagdag yung mga kondisyon. Pero, Kaya sabi ko parang operative facts. Yung iipahin mo yung context. Kasi, alam nyo, Senator Risa, ganyan ang mga tunay na abogado. Tunay na litigator. Yung mga debatista na sanay paano nila paikot-ikutin ang kanilang kalaban. Kung hindi ka naman abogado, wala kang experience sa mga debate na ang kadebate mo ay batikan na litigator, matatalo ka. Tapos ganyan pa yung baon at bala mo. Di lalo kang nasilo ng patibong ni Caro Dante. Sinasabi niya, nasilo ko siya na parang isda. Kumagat siya sa aking bitag. Pinapasok ko muna siya nang hindi niya nalalaman na yung papasukan niya ay isang bitag ng kamatayan. Parang ganun, mga kababayan Parang yung ibon pumasok sa bitag. Yung pinasukan pala niya, makukulong pala siya. Ganun yun. Parang isda. Makakalawit pala siya. May pain. Nakalawit dito, mga kababayan. Nabingwit yung kanyang bunganga sa kakadaldal niya. Nasuplak siya ng sapatos na hindi napapalitan ang medyas ng 2 linggo. Grabe ang amoy nun. Mga kababayan, ang lupit. Di ba, mga kababayan? Walang-wala sila dito sa ating abogado ng bayan. Dito, nasilo ka dito Tignan natin, nasilo ka dito. dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Di ba, mga kababayan, mag-EMR ka pa. Dito maganda yung nasilo siya, mga kababayan Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na Ayan, ng balisasa, ano pang gawin mo magpaikot emosyon? Ayun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na ng balisasa, ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabasan. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama.
Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na Oh. umamin sa pagkakamali. O, Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat lang. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, Sabi niya. Una bes, wala kang pakialam niya, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yun ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Oho. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oho. Ay mukha Yun nga lang, Senator, parang ayaw niyang mag-sorry. Inamin niya sa social media na hindi naman lahat daw immune na sa pagkakamali. Ang mahalaga dito na itatama ang pagkakamali. Pero dito sa interview, ayaw niyang aminin na mali siya, mga kababayan, na pinagpipilitan pa rin na meron at meron pa din na sa isang panahon, nag-reverse ang Korte Suprema sa unanimous decision. Yun po ang sinasabi ni Risa Hontiveros. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Nasuplak itong si Risa Hontiveros. Korte Suprema, talagang sinuplak siya, mga kababayan. Naglabas pong statement ang Korte Suprema, mga kababayan. Kaya walang lusot si Risa Hontiveros dito, mga kababayan. Tignan nga natin, mga kababayan, kung nasaan yon. Saglit lang, mga kababayan, nasaan ba yung ng Korte Suprema? 'Di ba, mga kababayan? Korte Suprema. Korte. Saglit lang, mga kababayan, Suprema. Risa. Check natin, mga kababayan, kung makita natin, Mga kababayan, check natin. Nasupalpal dito Nasaan na yon? Okay, mga kababayan, sa susunod na lang yun, talakayin natin. Pero meron talagang statement ang Korte Suprema na lumalabas na fake news si Risa Hontiveros dito, mga kababayan. Kaya yan lamang po ang ating bahagi. Once again, pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos. Ako po si The Wonder sa Philippines, sa lahat po ng mga kababayan natin abroad, OFW, at sa buong mundo. Salamat po sa inyong pagsuporta at pag-like at pag-share. Mabuhay po. I-pray po natin na ang bayan natin ay pumayapa na at matigil na itong bangayan na ito para naman umasenso na ang Pilipinas, mga kababayan. Salamat po ng marami. Mabuhay po at paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel. Salamat po.